Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So, sa araw na ito, pag-aralan po natin ay maturity. So, we all need to be mature. Hindi po tayo pwedeng manatili sa state ng pagiging isip bata, matampuin, or marupok, or mahina sa problema. Kailangan nating mag-mature. So, tatlong katotohanan po ang isi-share ko po sa inyo as introductory. Ano po, maturity is a process. It does not happen overnight. Sometimes you really need to go through that painful, sometimes happy, but many times hard and painful process. Ano po. And may matutunan tayo. So may mga taong mabilis ang proseso niya, sa maturity niya, may mabagal naman. So depende yan sa approach mo sa problema o sa opportunity kinakaharap mo. You can make that as an opportunity to parang maging stepping ladder mo siya para tumaas ang iyong maturity, or pwede kang maging bitter or better. Ika nga. Number 2 na katotohanan, maturity is learnable. So, pwede siyang matutunan. Ano po? It can be studied, it can be applied in a right way. Depende nga sa yan kung paano mo i-approach ang problema or challenges sa buhay mo para ikaw ay mag-mature. Number 3 na katotohanan, maturity is attainable even in a short time. Kaya nga, if you approach things positively, na alam mong may matutunan ka at mag-improve ka dyan, mas yayakapin mo ang mga challenges, problema sa buhay, dahil alam mong magmamature ka pag napagtagumpayan mo ito. The Bible teaches us, to be mature. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 14:20, brothers, do not be children in your thinking, be infants in evil, but in your thinking, be matured. So sikapin natin ang ating approach sa mga problema or maging sa ating kaisipan, ay maging mature na tayo, ang sabi ng salita ng Diyos. Sa Ephesians 4:13, ang sabi niya, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So, as you grow in Christ, magmamature ka. Amen. And of course, sa Hebrews 5:14, pinapakain po tayo ng mga pagkaing solid na para tayo mag-mature. Hindi puro gatas. Kailangan marunong tayong tumanggap ng rebuke, marunong tayong tumanggap ng mga pagkakamali, marunong tayong even masaktan tayo, ay tanggapin natin ang mga salita ng Diyos para mag-mature po tayo. Ang sabi sa Hebrews 5:14, but solid food is for the mature. Solid food is for the mature, for those who have their powers and discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So kaya po ang magandang tanong po ngayon sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng maturity, how to grow, how to mature. So number 1 point po natin is grow in the person of Jesus. Grow in the person of Jesus. Have a right relationship, intimate relationship through reading the Word of God and by praying. Ang sabi ng salita ng Diyos, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ibig po sabihin ng grow dito, mag-mature tayo sa biyaya na natatanggap po natin at sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And you will be mature. So if you have a right relationship sa ating Panginoon, there is no option but to mature or grow. So number 2 po is moving forward. Moving forward, I believe, makes you mature. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, I quote sa Philippians 3:13, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward. So, yung idea po ng moving forward or straining forward or press on toward, it's really moving forward. Totoo nga naman, sa nakaraan, wala na tayong pwedeng palitan, wala na tayong pwedeng dagdag, wala na tayong pwedeng gawin. All we have to do, if we want to mature po sa ating buhay Kristyano bilang isang tao, is move forward and learn new things and face new challenges, and that is how we mature. Even nga yung mga successes po natin, failures po natin, we must put behind yon, because God is preparing for a new successful life and victorious life sa ating pagharap sa hinaharap. So move forward for you to
mature. And another thing is, number 3 is, maintain what you have already attained. Maintain on what you have already attained. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa Philippians pa rin po tayo, verse 16, only let us hold true to what we have attained. You see, yung na-attain mo ng maturity ngayon, i-maintain mo niya sa level na yan. Huwag ka nang bababa, huwag ka nang babalik doon sa immaturity. Huwag ka nang bababa sa pagkabata. I-maintain mo yan, and as you move forward, sabi ko nga kanina, you can mature. Ma-attain natin yung maturity na gusto ng Panginoon na magkaroon po na tayo. So, only let us hold true to what we have attained. Kasi minsan po, nangyayari po sa mga maraming Kristiyano, nandun na sila sa ganong position, maturity ng buhay, and dumating ang problema, dumating ang mga iba't ibang mga challenges, bumababa po sila, nagbabalik sila sa dati. Number 4 is, model your life to someone you look up to. Model your life to someone you look up to. Magandang may mga tao tayong inahangaan at magandang ini-imitate natin yung kanilang ginagawa para ma-attain din natin yung maturity nila. Ito po yung sabi ni Pablo sa mga Pilipos pa rin, verse 17, sabi niya, brothers, join in imitating me. Ganda po nun. Bakit? Kasi nasa maturity level na po si Pablo. Kaya kahit niya yung kanyang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, na sundin niyo ako. And keep your eyes on those who walk according to the example you have been asked. Hindi lang siya, hindi lang buhay niya ang gusto niyang imitate niyo. Even yung mga taong kasama po niya, even yung ibang tao na nagmamatured na sa Panginoon. You keep your eyes on them, pagmasdan kung paano sila lumalago. I do believe when we do these 4 things, we grow in the person of Jesus, we move forward, maintain what you have already attained, model your life to someone you look up to, then you will be matured and magiging unshakable ka this 2024. God bless you all po. Hope you have learned.